consideration next sa unfair labor practice na isinulat labag din daw ito sa labor code na dapat sana pinoprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa. Sa nasabing posisyon, iaabot pa ang mga apektadong empleyado. Pero magiging contractual na lang sila at mawawala ng mga benepisyo ayon sa batas. Bukas, may bagong kilos protesta ang grupo sa harap uli ng Dole. Mula roon ay magpapasa sila pagtulong Benyola para ituloy ang kanilang rally. Samantala, ang sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Airlines na si Shelo Villaluna na magkakaroon naman ng transition package ang mga apektadong empleyado. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin ng GMA huskon ng pahayag ng Department of Labor and Employment. Kumustahin naman natin ngayon ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mula sa MMDA, may flash report si Micaela Papa. Lala, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang maluwag na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Tulad ng inyong nakikita sa live feed ng MMDA, maluwag pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa buong kahabaan ng EDSA mula Balintawak hanggang Pasay, pati na rin ang Commonwealth at C5 Avenue sa Quezon City. Nananatili namang mabigat ang daloy ng trapiko sa mga kalsadang malapit sa mga sementeryo tulad ng A. Bonifacio patungong Blumenquit sa Maynila at Tandang Sora patungong Hilayan sa Quezon City. Ayon sa MMDA, inaasahang mamaya ang alas 4 magsisimula ang bulitan ng traffic kasabay ng pagbalik ng kababayan na umuwi sa mga probinsya para sa undas. Inaasahang sa mga lugar na may bus terminal sa sentro at mabigat na traffic mamaya. Kaya naman patuloy na binabantayan ng MMDA ang Cubao at Monumento area na sa ngayon ay maluwag pa rin. Yan ang latest mula dito sa MMDA sa EDSA Guadalupe. Lala? Maraming salamat, Micaela Papa. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala. Sa kabila ng pagsubok sa ulan, mga Pinoy di nagpapigil sa pagbisita sa puntod ng mga yumao ngayong undas. Sitwasyon sa iba't ibang sementeryo, tutukan live. Daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan, silindi. At puntod ng mga sikat, binisita rin ng mga tagahanga. Tutukan sa 24 oras dahil hindi matutulog ang balita. Mamaya pagkatapos ng pagpatay at bago ang Survivor Philippines Celebrity Showdown.